pag-uusapan natin ang mga government officials o mga politiko na mga hanggang ngayon ay prinsipyo po ang kanilang inuuna. Tayo po ay nakaka-appreciate dito sa mga politicians na medyo hindi po takot sa mga yung mga gumagawa ng kabalastugan at sila po ay bumo-voice out po sa kanilang damdamin na hindi nila nagugustuhan ang korupsyon sa Pilipinas, yung mga palusot ng mga ilang mga politicians na talagang kinikriticize nila. At isa dyan, itong si Kiko Barzaga, no? Mamaya may video rin akong ipapakita sa inyo kung saan hindi nagbabago itong si Kiko Barzaga na kahit tinatakot siya na tanggalin siya bilang congressman. Kasi pangatlo na to eh. Nung una sinuspindi siya, pangalawa sinuspindi pa rin siya, at pangatlo tinatakot na siya na tanggalin siya. Ay hanggang ngayon, nakikita ko dun sa kanyang video, sa kanyang page, ay yun pa rin. Hindi nagbabago ang ugali ni Kiko Barzaga, ipinaglaban pa rin niya. At hindi siya takot na nagkriticize dito sa mga buhaya sa gobyerno. Hindi siya takot. At kung pag-uusapan rin natin dito sa Senado, okay? Meron ring mga ilan na mga senador na hindi sila takot sa administrasyon. Kung baga, kung ano yung prinsipyo nila patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara, ay talagang bino-voice out nila. At meron pong natuklasan ang taong bayan na ito raw si Senator Camille, okay, Villar. Nakita siya na pumasok sa opisina ni Senator Alan Cayetano. Na alam naman natin na itong si Senator Camille Villar ay miyembro po ito sa majority. At si Senator Alan Peter Cayetano ay minority. So, nag-create po ito ng haka-haka kasi po may usapan dyan sa loob sa Senado na papalitan na ang Senate President na si Tito Soto. Ang tanong dito, ano ba ang pinag-usapan ni Senator Camille Villar? Mas pinili na ba ni Camille Villar at Senator Alan Peter Cayetano? Ang tanong dito, mas pinili na ba ni Senator Camille Villar ang kanyang prinsipyo? Kasi kung matatandaan po ninyo, si Senator Camille Villar, correct me if I'm wrong, pero nanalo po si Senator Camille Villar dahil sa endorso ni VP Sara. Huwag na tayong magbulaan kahit si Camille Villar ay sumasama sa campaign ni BBM. Pero binabatikos itong si Camille Villar nung sumama siya sa majority. Ngayon, biglang pumasok, nakita doon na namataan, na videohan itong si Camille na pumasok doon sa opisina ng minority leader Senator Alan Peter Cayetano. So ano ang pinag-usapan nila? Okay? So sa tingin ko, mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react ako dyan. May opinion ako dyan at ilalahad ko sa inyo yan. Okay? Tapos, eto pa. Sa kaduluduluhan ng video pala nito, ay pakinggan rin natin itong spokesperson ng asawa ni VP Sara na si Attorney Neil Abayon. Okay? In-interview po siya dito sa programa ng Bilyonaryo News dito sa The Spokes, kasama doon si Attorney Trixie. Mamaya sinasagot yan ni Attorney Neil Abayon yung mga patungkol po doon sa bank na accounts ng mag-asawa. Okay? At heto, unahin muna natin itong issue patungkol kay Jay Sonza nung hinuli siya. Ngayon, ang Korte Suprema nag-sorry. Okay, bakit nag-sorry sila? Nagkamali sila doon sa anong tawag doon? Kinaso nila ni Jay Sonza. Nagkamali sila. Non-billable yung kinaso kasi hindi pala yun under sa cyber libel. Mamaya, detalye dyan pero bago ang lahat, bago natin yan mag-re-react, like and share muna dito sa video natin importante yan para ma-share ito sa taong bayan. At sa mga audience ko dito na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Ito, unahin muna natin itong kay Jay Sonza. Ano na ba ang update patungkol sa kanya? Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng common name. So, this, in my long time of practice, RTC judge nag-sorry na. Kung narinig na isang judge, tumayo, very humble enough, humingi ng common name na sa pagkakamali nila. I hope lang na yung pagkakamali na yun ay hindi yun sinadya.
Kasi kung sinadya yon, para lang talaga makulong si Jason Za ng 3 days kasi hindi siya pwedeng makapagpiyansa. Kasi non-bailable yung kinaso sa kanya. Story umano ang presiding judge ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 sa broadcaster na si Jose J. Sonsa. Iwan ko nga obvious na obvious yung yung ikakaso nila kay Jason Za, pero iba yung nakaso nila. Firearms raw yung nakaso. Sabi ko, ano ba ito? Negligence ba ito? Nagkamali kayo? Di ba? Hindi nyo ba i-double check yan? Trabaho nyo yan. Nagkamali pa kayo. Ako sa tingin ko parang sinadya. Doon lang ako parang sinadya. Kasi para sa akin, high profile case ito Jason Za po ito, kilalang broadcaster po ito batikang broadcaster. Dapat niyan, dino-double check. Alam naman natin yan na ano ang magiging posibleng kaso sa kanya. Cyber libel naman talaga yan Bakit firearms ang naikaso ninyo? Di ba? So, hindi ninyo mabiblame ang taong bayan na sasabihin niya ng taong bayan sinadya yan sinadya. Tapos, tiniming pa nila na Friday talaga nila hinuli ng gabi. Parang obvious. Kaugnay ito sa naging pagkakamali ng korte sa mga nakasaad sa arrest warrant laban sa mamamahayag. Sa unang warrant of arrest ng korte, nakasaad na not bailable ang mga kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances na insinampa laban sa kanya. Mayroon ding pagkakamali sa kaso dahil sa halip na Republic Act 10951 ay naging Republic Act 10591 o paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations sa na Imagine that one. Sobrang layo yung nakaso. Tapos hindi nyo dinouble check yan. Ay nako, ewan ko na lang dito sa Administrasyong Marcos. Lahat na lang mga ginagawa ng administrasyon, kapalpakan, puros palpak. Kasi ito administrasyon na ito ng Marcos, kasi po, patungkol po dito, ang kaso kasi ni Jason Za, patungkol sa maling balita raw niya sa presidente. Yung patungkol sa health issue ng presidente na binalita raw ni Jason Za. So, alam niyo na. 'Di ba? Ulat ng korte rito, isa pa sa iginigiit ng kampo ni Sonsa, walang jurisdiksyon ng Pasay RTC sa naturang kaso. Dahil sa naturang pagkakamali, sinabi ng legal counsel ni Jay Sonsa na hindi natuloy ang dapat sanay arraignment sa kaso kaninang umaga. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Walang comment yun, submitted for resolution na yan. Samantala, ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, dahil sa argumento ng kampo ni Sonsa ay minadali nilang ibalik sa korte ang warrant of arrest upang maitama ang mga naging pagkakamali rito. Isa rin yan NBI pala yung nagkamali dito siguro dito, no? Kasi itong NBI na ito, atat na atat rin At maraming naniniwala na itong NBI na ito, hawak rin ng liig ng administrasyon. Ewan ko lang kung bakit itong si Matibag, marami pong nagsasabi na parang sip-sip siya sa Pangulong Marcos. Sip-sip siya. Nagpasip-sip siguro, baka gusto ng baka gusto ng mataas na posisyon. Ito, para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that Ako, advice ko sa'yo, Matibag as early as now, huwag kang gumaya ni Torre. Huwag kang makisali sa away politika. Part ka sa ahensya ng gobyerno, di ba? Let us say, itong NBI. Di ko lang alam kung inutusan ka ba ni BBM na kasuhan itong si Jason Za. Pero, kung talagang sariling desisyon nyo yan, nakasuhan si Jason Za, sa tingin ko sip-sip ka. Sip-sip ka. It becomes political kasi. Alam naman natin na si Jason Za, ano yan? Maka Duterte yan. DDS yan Tapos, ikaw, ang tinira mo DDS. How about, nagtatanong lang ako how about those, yung mga newscaster, yung mga reporter na gumagawa rin ng fake news patungkol kay Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nyo kinasuhan? Yun lang ang aking point Ikaw, NBI ka, ang hilig-hilig mong protektahan ang reputasyon ng presidente. Protektahan mo rin ang reputasyon ng Vice President. Kagaya ni Trillanes, di ba?
kung ano-anong mga binabato niya sa mag-asawang Duterte. Bakit wala kang ginagawa? Bakit hindi nyo kinasuhan rin si Trillanes? Di ba? Napaghalataan ka, sir, matibag. Halatang-halata ka na eh. They rectify that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos and scheduled already the arraignment for today. Isa pa sa pinabulaanan ng NBI ay ang sinasabi ni Atty. Tolentino na nakasaad sa batas na bawal hulihin ang isang bailable na kaso kung matatapat ang petsa na holiday kinabukasan dahil mawawalan ng panahon ng isang hinuli para Isa pa yan eh. Dati na yung sinabi, bawal ang hulihin ang isang may kaso na sasadyain talaga na walang opisina like Saturday and Sunday. Friday, para sasadyain nila yan. Friday ng gabi para pagdating ng Sabado at Sunday walang opisina. Makulong talaga. Bawal na yan ha, bawal na yan. Pero talagang ginawa pa rin. Tapos, non-bailable pa yung kaso na kinaso nila. pagpiyansa. May order ang DOJ na bawal manghuli sa mga bailable offense pag weekend o eve ng weekend o holidays. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato de arresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it. Nagkataon po, ang NBI ang nag-case build up, ang NBI ang nag-file sa DOJ, pinala DOJ. Nung lumabas yung warrant, nakatanggap ang NBI, you have to enforce it immediately. Bago magtanghali Rason pa eh. kanina ay naglabas na ng release order ang korte para kay Sonsa matapos itong makapagpiyansa ng halagang 10,000 piso. Benedict Samson, UNTV. Imagine that one, ang bail is 10,000 only. Pero wala na. It's too late. Nakulong na yung tao. Ganyan po ang hustisya ng Pilipinas. Wala talaga. Hindi ko lang alam no, na itong administrasyon talaga ni BBM nakakahiya. Ang daming palpak, ewan ko lang. Eto, idol natin si Kiko Barzaga, saludong-saludo po tayo. Hanggang ngayon, binatikos niya pa rin no, itong video na ito sa loob ng kamera. Sinabi niya, eto na po, ang daming buhaya. Panoorin ninyo. Ito. Balik sesyon na rin ang mga kongresista para harapin ang mga maiinit na issue at panukala sa Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Matapos ang mahabang bakasyon, balik na sa Kamara ang mga mambabatas. Sa araw na ito, hindi lamang natin muling binubuksan ang sesyon ng Kongreso. Sinasalubong natin ang panibagong yugto ng ating sama-samang paglalakbay bilang isang bansa. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng ating tungkulin. Ito ay pagpapatibay ng ating tunay na layunin at paninindigan. Kanina, nagsimula ang araw ng ilang kongresista sa flag ceremony na dinaluhan mismo ni House Speaker Bogie D. Sa pagbabalik sesyon, sasalubong sa kanila ang samut-saring mga usapin na dapat talakayin. Kabilang dito ang mga nakabinbin na panukalang batas, ang impeachment ni Ang daming panukalang batas na nakabinbin pero nakatutok kayo kay BP Sara. Mga gago talaga. Vice President Sara Duterte at ang posibleng expulsion ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Present si Congress Miao sa kauna-unahang sesyon niya sa Kamara matapos ang mahabang suspensyon. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. Mantakin nyo ha. Nasa loob siya ng kamera, nag-video. We are back here. Ang daming buhaya, ang daming magnanakaw. Sa pool! Sa pool talaga. Kaya ang daming gusto nitong batang ito kasi hindi natatakot. Ito yung example ng mga congressman na nagsasalita talaga kung ano yung nasa isip nila. Hindi kagaya ng iba dyan, puro forma lang ang yung nalalaman ninyo. Puro sip-sip ang mga ninyo. Wala kayong prinsipyo, wala kayong mga bayag. Ito yung tularan ninyo, oh. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Alam mo, Kiko Barzaga, nasa likod nyo po ang taong bayan. Okay? Huwag kang matatakot. Natutuwa po kami sa statement mo na we will bring justice dito sa mga magnanakaw. Okay? So, patuloy yan, Kiko. Ika nga, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, iniwan man ako ng aking mga kaibigan sa politiko dahil sa prinsipyo niya. Pero hindi ako iniwan ng taong bayan. Ayan, palakpakan. Di ba? Kaya ikaw, Kiko Barzaga, huwag kang mag-alala. Kahit mag-isa ka na lang dyan sa House of Representatives. Kung wala nang makipagkaibigan sa'yo dyan sa loob, dahil buhaya na lahat, huwag kang mag-alala. Ang taong bayan ay nasa likod mo. Okay? Palakpakan again. Kiko Barzaga. Ang galing ng batang ito.